Sabi po ng Mark 10:45, Mark 10:45, sabi po dito, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life as ransom for many." So, isang beses lang po namatay ang Panginoong Jesus. Hindi po siya every year namamatay. Isang beses lang at forever buhay. At yung kanyang pagkamatay po na yun, nabayaran na ang lahat ng ating kasalanan. At binigyan na po tayo ng eternal life sa mga nananampalataya at naniniwala sa Kanya. His death was not a defeat, but a victory over sin and death. Through His sacrifice, He made a way for humanity to be saved. So Jesus' mission was marked by humility and service. He came not to be exalted, but to serve humanity even to the point of laying down His life. Kahit po kaibigan natin, hindi kayang ibigay yung buhay, siya yung sa paparusahan. Hindi po. Pero po ang Panginoong Jesus, dahil sa kanyang pag-ibig at dakilang pagmamahal sa tao, sige, ako na ang parusahan mo para hindi na maparusahan niyang anak ko. Ganun po, no? Binigay niya yung kanyang buhay. So, the greatest demonstration of Jesus' mission was His sacrifice on the cross. We are called to follow His examples of selfless service, loving others the same way He loved us. Yung kanina po kinanta natin ng worship, di ba? Sinabi niya, ano po sabi doon sa lyrics na maging katulad daw po tayo kung paano ang Panginoong Jesus ay nagke-care sa bawat tao. Kung paano ang Panginoong Jesus ay nagke-care sa mga kahit hindi na nagke-care sa mga tao na nakikita na sa paligid. Nawa, ganun din daw po tayo. Meron tayong compassion. Ang ibig sabihin po ng compassion, hindi lang po siya yung feeling ng sympathy. Yung parang naawa ka at nagde-desire kang makatulong. Ang compassion po ay may action. So, parang compassion, love in action. Hindi lang nakakaawa ka naman. Pinost mo pa sa Facebook, nakakaawa. Tapos nung binigyan mo, ayun yung pinost mo. So, hindi po parang pagmamalaki naman po yun. No? So, ang compassion po ay hindi naawa ka lang feeling sorry or feeling ano ka, yung naaawa ka, desire mong makatulong pero wala kang ginawa. So, ganun din po tayo sa mga tao, lalo na po sa ating mga kapamilya. Kung paano pa po nating naranasan yung pag-ibig at care ng Panginoon, magkaroon din po tayo ng compassion sa mga tao na ating nakakasalamuhan na sana sila din ay makilala ang Panginoong Jesus. Matagpuan din nila kung gaano kabuti ang Diyos, kung paano siya iniligtas sa kasalanan para hindi siya maparusahan. So, sabi po sa Luke 10:25-37, meron po dito isang example, yung Good Samaritan. Ganun po yung Good Samaritan. Ang isa daw pong good or Christian na chismosa Good Samarites. Ito po ay the Good Samaritan. Sabi po dito, ganito daw po yung parang compassion. Di ba po maraming dumaan doon sa nadisgrasya, pero isa lang po yung nagbigay ng action at tumulong. Binigyan niya ng time, bumaba siya, dinala pa niya sa inn. At sinabi niya, pag may kailangan siya, ako ang kontakin mo. Parang ganun. Ganun din po sa evangelism, di ba? Bibigyan mo ng panahon. Pag nabigyan mo na ng panahon, na-share mo na, ginawan mo na ng mabuti, hindi natatapos doon. Meron pang follow-up na tinatawag na kontakin mo lang ako sis pagka may kailangan ka. Kailangan ko ng pera sis, wala din akong pera. No, di parang ganun po yung sa number 5, yung Jesus came to serve and give His life as a ransom, na kung paano po tayong kinare or kinalingan ng Panginoon, ganun din po dapat ang ginagawa natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga nakakasalumuha, sa ating mga sinisharean ng gospel sa evangelism. Bibigyan mo ng time, papakita mo na nagki-care ka, yung care na yun ay care na galing sa Panginoon. Mararamdaman po yun ng tao.
Yung fake na care, mararamdaman din po yun. Pero yung pag-ibig na dumadaloy gamit ka, galing sa Panginoon, mararamdaman po ng tao na binahagian mo. Okay, so isa po yan sa example, yung Good Samaritan. Nagbigay ng time, pinakita na nag-care siya, at pag may kailangan, patawagan siya. So Jesus' mission was a mission of love, salvation, and reconciliation. He came to reveal the Father, proclaim the kingdom of God, reconciliation, give His life as a ransom for many, and seek and save the lost. The mission of Jesus didn't end with His death and resurrection. It continues. Pero po sabi sa atin, lagi daw po tayo dapat naging handa. Wala pong nakakaalam kung kailan ang oras at panahon ng kanyang pagbabalik muli. Pero po sabi ng 2 Peter 3:9, ikalawang Pedro 3:9, sabi dito, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. Dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Amen? So, ngayon po, bawat isa po dito na nakakarinig ng gospel, alam ang pangalan ng Panginoong Jesus, kinilala siya bilang Lord and Savior ng kanilang buhay. Ipamalita po natin ang gospel. Gamitin po natin yung ating mga bibig para ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Dahil habang may pagkakataon, sabi po dyan, nagbibigay lang Panginoon ng pagkakataon na ang lahat ay magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil ayaw niya na ang sino man ay mapahamak. Amen. Sige, praise God. Sige po ay tumayo. Okay, so meron po ako ditong questions, points to ponder. Ask yourself, hindi niyo po gagayahin. Pero po, ask yourself, how am I living out the mission of Jesus in my daily life? How am I living out the mission of Jesus in my daily life? Am I sharing the message of salvation? Hindi ko po hihintayin na sumagot kayo. Kayo po ang sumagot sa sarili nyo dahil tanging ikaw at noon lang po ang nakakaalam ng sagot. Pwede po tayong magbiruan dito, ay ginagawa ko ang tungkulin ko bilang Kristiyano, nagbabahagi ako. Pero pwede pong hindi totoo Pero kayo po ang magsasabi sa sarili nyo kung ano po talaga, ginagawa ko ba yung tungkulin ko bilang Kristiyano, na ibahagi ko na ba ang gospel? Lalo na sa aking mga kapamilya, gusto ko maligtas din sila Am I seeking reconciliation and serving others? Sino po sa inyo ang mayroong mga broken relationships? Mga kaalitan, matagal ng panahon. Hindi ko po papataasin yung kamay nyo. Pero kung meron man po, dapat daw po nagsisik tayo ng reconciliation. Forgiveness. Kung paano po natin naranasan yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Tayo daw po ay tinawag para maging tagapamagitan or peacemaker, hindi magdulot ng gulo. Maging katulad po tayo ng Panginoong Jesus. Nagbigay po siya ng example kung paano po tayo mamumuhay. Kung paano yung heart ng Panginoon, ganun din daw po dapat ang ating ginagawa. Do I forgive just as I was forgiven? Nagpatawad na daw po ba tayo? Ang hindi po pagpapatawad, marami pong ginagawa, hindi lang sa nilalason po tayo. Huwag po nating hayaan yung unforgiveness ang magdulot sa atin sa kapahamakan. Meron po ba tayong pride na hindi natin mabitawan at ayaw nating ibaba? Ibaba po natin sa paanan ng Panginoong Jesus. Para po gumaan po ang ating buhay at mabalik po tayo doon sa magandang kalagayan. At iyon po ang ating i-desire na magaya po natin kung paano yung character at magampanan po natin yung ating tungkulin bilang mga Kristiyano at tumanggap sa Panginoon.
makatayo dito sa pulpito para i-declare ang iyong goodness, ang iyong salvation. At ang bawat isa na may kanya-kanyang tungkulin bilang mga Kristiyano, salamat po sa kanilang mga buhay. Ginagampanan ng walang kapalit, naglilingkod ng walang kapalit. Bigyan mo po kami ng joy sa aming pagsuserve. Bigyan niyo po ng peace ang bawat isa sa lahat ng mga sitwasyon na kinakaharap sa buhay. Salamat po sa bawat isa na narito ngayon na dumalo sa iyong gawain. Ikaw po ang mag-ingat sa bawat isa. Ikaw po ang mag-preserve. Ikaw po ang magbigay ng protection. Salamat po sa mga provision na aming natatanggap sa bawat araw. Salamat po hindi mo kami pinababayaan. Meron po kaming lakas para makapagtrabaho, may lakas para kumita at makapagpadala ng mga remittances sa Philippines. Lahat po ng ito ay dahil sa iyo, hindi po dahil sa sarili naming galing, talino at lakas. Salamat po Panginoon, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kahabagan at kaawaan sa bawat araw. Binibigyan mo kami ng pag-asa, hindi mo po kami pinababayaan. Ikaw din po ang mag-ingat sa mga kapamilya namin na nasa Philippines. I-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan sa bawat araw. Huwag mo po silang pababayaan. Ikaw po magpagaling sa mga may sakit at karamdaman. Alam po namin na ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, mga sugat na iyong natamo, ang aming po pananampalataya, sila po ay magaling na. In Jesus' name. Salamat din po Panginoon sa pagbibigay mo sa amin ng protection sa mga kapamilya namin na nasa Philippines. At kami din po dito sa Singapore, salamat sa wisdom na magtatrabaho kami ng hindi nagkakamali dahil ikaw po ang nag-guide sa amin. Nawa po gawin namin lagi ang pinaka-best, yung pinaka-mainam na paglilingkod. Maalala po namin na nagsiserve kami hindi sa tao pero naglilingkod po kami sa iyo. Ganon din po sa aming mga work or sa aming mga task na binigay po sa amin sa church. Lord, ikaw po ang magbigay sa amin ng katsagaan. Ikaw po magbigay sa amin ng joy habang kami po ay naglilingkod sa iyo. At alam po namin na may reward, lalo na po yung mga naglilingkod ng walang hinihintay na kapalit, naglilingkod ng tapat for the Lord, for the glory of God. Salamat po sa umagang ito. Ikaw po ang siyang madakila at maparangalan. Lahat po ng papuri pa sa salamat ay sa iyo po namin ibinabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen.